Hi guys! Once again, welcome na naman po sa aking YouTube channel. Ayan, sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Nandito naman po ako para magbigay sa inyo ng content na nakakatulong, lalo na sa may mga e-bike. So, ang content natin ngayon ay ituturo ko po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers kung paano mag-reupholstery ng e-bike na nasa bahay lang. Syempre, kapag napag-reupholstery ka po kasi sa labas, mahal po siya. So, I suggest na kung kaya rin naman gawin sa bahay, gagawin na natin. So, naisip ko po na i-vlog ito para naman po magkaroon kayo ng idea para hindi na kayo gumastos or pumunta sa reupholstery kasi medyo kamahalan po yung gastos noon. So, I suggest na pwede nyo pong gawin ito na nasa bahay lang, guys. Lalo na kung medyo luma na po yung inyong mga upuan, pwede nyo po itong palitan sa pamamagitan ng pagpalit ng mga cover ng inyong upuan or set cover ng inyong e-bike or kahit naman sa motor para mas lalong hindi na kayo gumastos at makakatipid tayo. Ayan, so ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga materyales na dapat nating gamitin sa pag-reupholstery ng mga upuan ng ating e-bike, lalo na kung ito ay luma pa. Ayan, so madali lang naman siya, guys. Hanapin nyo lang po sa Lazada at mabibili nyo po ito sa mga online shop like Lazada and Shopee. At mas mura po siya, around 200 pesos yung kanyang lideret. So, tara guys, samahan nyo ako kung ano yung mga materialis na dapat nating gamitin sa pag-DIY o sa pagpalit ng ating seat cover ng ating e-bike. So, tara! So, ayan po yung tatlong materialis na kakailanganin natin sa pagpalit ng ating seat cover ng ating e-bike. Lalo na kung ito ay luma na. So, kailangan po natin ng screwdriver. Para saan po itong screwdriver? Ito po yung screwdriver. Ginagamit po natin ito sa pagtanggal ng tornilyo. Kasi since na nakapix po to yung ating e-bike na upuan, so kailangan natin ng screwdriver. And pangalawa, of course, in-add to cart ko sa Lazada na leatherette. Ayan, so ito po yung brand. Ayan, as you can see, search nyo lang po sa Lazada kung ano yung accurate na brand or size din po na pwede nyong i-add to cart. Ayan, so ang pangatlo is yung gun tucker. So, syempre, dahil wala naman tayo sa pinaka-reupholstery store talaga na gumagawa or nag-i-install. So, gagamit po tayo ng gun tucker. So, mura lang yan, guys. At hindi lang po dito yan sa pag-reupholstery. Nagagamit ang gun tucker. Nagagamit po yan siya sa iba't ibang purposes. Ayan. So, ito po yung aking e-bike. Ito po yung upuan na aking e-bike. As you can see, luma na po siya and meron na po siyang scratches ng mga pusa. So, dati, gusto ko yung kulay niya kasi nga match doon sa kulay ng e-bike ko. But then, na-realize ko na kailangan ko na siyang palitan ng mas dark para hindi ganun nakikita ang dumi. And then, yung purpose din nito, guys, is that yung mga scratches hindi ganun ka kita or ganun kalitaw. Ayan, so nakikita nyo po yung mga texture ng aking e-bike, diba? Puro po siya scratches ng aking mga pusa. So, dahil naka-fix po siya, I suggest na doon po talaga sa reupholstery store, tinatanggal po talaga nila yung pinaka lumang leatherette. But then, ang gagawin ko po, dahil dito lang tayo sa bahay, DIY lang po ito. So, ang gagawin ko is that papatungan ko na lang po talaga siya. And then, gugupitin ko siya dito kasi magkabukod po yung kanyang upuan. Fix po siya. Kaya ito po yung use ng ating screwdriver para matanggal yung ating mga screw dito sa ating e-bike. Guys, sa pag-reupholstery natin ng ating bagong upuan ng ating e-bike, tanggalin nyo muna itong tornilyo sa gilid. Huwag nyo mga tanggalin dun sa ilalim kasi mahirap po yung ibalik. Ayan, nakita nyo po, tinatanggal ko na siya. Ayan. Medyo, anong tawag nito? Lustrad na po yung tornilyo niya kasi sa tagal nga naman. So, ayan. Kaya namang kamay na, kakamay na lang yan. Nalulustrid po kasi talaga ang tornilyo kapag sobrang tagal na.
And reminder din guys, kailangan ma-set aside nyo mabuti ang mga tornilyo para alam nyo din pagbalik or anong klaseng tornilyo yung ginamit nyo sa kanila para pagbalik hindi kayo mahihirapan. Kasi ang hirap po nitong tanggalin or ibalik. Lalo na pag hindi mo alam. Sayang yung effort mo. Ayan. Kung hindi nyo naman talaga kaya, hindi pwede nyo pong ipa-reupholstery. Kung kaya nyo namang bayaran, pwede na rin po. Pero kung kaya nyo namang gawin, gawin nyo na lang po. Para makatipid kayo at syempre mas satisfy kayo kung kayo yung gumawa. Ayan. So, ayan guys, as you can see, natanggal ko na yung isang part ng ating upuan. So, later on, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya i-reupholstery doon sa loob. Kasi doon ko po siya gagawin instead dito. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung nagsisilbing aangat na yung e-bike, nag-a-adjust kung platin lang or ano ba, may ano kayo, may angkas kayo, pwede nyo i-flat lang. Kung kayo lang, pwede nyo pasandal. So, ayan guys, based on my observation, hindi nyo naman siya kailangan tanggalin doon sa pinaka-fix na lagayan na nakabit talaga doon sa upuan. So, ang tatanggalin lang po natin is that itong pinaka-upuan na may leather. So, dito po natin tatanggalin. Kasi ito lang naman po yung concerns natin, yung upuan, at ipapalitan natin ng kulay o leatherette. So, ito lang po yung pinaka concern natin yung upuan. So, wala na pong problema. So, mamaya, pwede nyo na po siyang ibalik. Ganun lang po kasimple. And then, ito din, kailangan mapalitan natin ng kulay black. So, ayan guys, as you can see, natanggal na natin pareha. So, ito po yung blade. Siya po yung nagko-connect between the cover and dun sa e-bike. So, ayan. So, iset aside muna natin ito para mamaya. And then, ayan na siya guys. So, ito na po yung itsura ng ating e-bike na upuan. Ayan. So, mamaya ibabalik natin. Ayan, so ito lang po siya. Actually, naka-tacker siya, but siguro i-double na lang natin siya, guys, no? I-double na lang natin siya, hindi na natin siya tanggalin. Ayan, so ito po kasi, kailangan nating tanggalin yung mga tornilyo dito. So, ayan guys, bago kayo magpalit ng inyong mga leatherette, i-show nyo muna kung paano nyo operate ang inyong mga gun tacker. Kasi baka mamaya magkamali kayo at kamay nyo ang magantaker nyo, mahirap po yun. So, tingnan nyo mabuti yung paglagay ng bala. Kailangan ayusin nyo po para hindi kayo magkamali at hindi kayo masugatan. Kasi isang kalabit lang yan, ay naku, kailangan maingat po tayo. Ayan, so lalagyan na natin siya ng bala para gamitin natin siya sa reupholstery ng ating upuan. Ayan, so ito na yung mga bala niya guys, ha? Ayan. Can you imagine, malalaki po talaga siya. Kasi pang matibay na po siya. Ayan. And the next, ay bubuksan natin is that yung ating pinaka-leatherette. Ayan. Ayan guys, so ito na po yung leather natin. Bali, ang kinuha kong textures that yung parang ano guys, sa pamilya naman kayo sa liha, di ba? Yung magaspang. Tingnan niyo po. O yan, magaspang yung pinili ko. Kasi ito, medyo soft yung texture niya. Ayan. So, ito naman, medyo magaspang siya. Ayan. And, of course, makapal din yung kanyang texture ng kanyang leather. So, ikakabit na natin siya, guys, ha? So, kailangan meron tayong gunting para gamitin natin. And, of course, susukatin muna natin susukatin muna natin yung size niya, guys, para magkasya talaga at hindi masayang yung ating leather, no? Ayan. So, may libre po siyang sticker. Ayan. So, ito muna yung unahin natin na i-reupholstery. So, tatanggalin muna natin tong mga tornilyo dito. Ayan. So, nakita nyo naman. Ito yung sa pinaka-dulo, diba? So, ito muna yung pinaka-una natin gagawin at i-reupholstery. So, ayan. Nakita nyo na nagupit ko na siya. Ano? So, ang next nating preparation is that itaob na natin to. Ayan. Itaob na natin yan. So ganyan ang mangyayari. Ganyan. And then, ganyan. Para lang kayo nagbabalot ng baon sa dahon nung araw. Ganun ang ginagawa ko.
So, since namatansya nyo siya, ayan. So, kailangan po kasi talaga, meron siyang allowance para maigang tucker nyo side by side. Hindi yung wala, kasi paano naman? So, kung ganyan lang yung allowance nyo kaliit, matatanggal din po yan. So, kailangan, yung allowance nyo is that, mahaba-haba ng konti dun sa sukat. Para kahit paano, hindi natatanggal at fix na fix. So, talaga, gawin na natin. So, at first, ilalagay muna natin to dito, guys. Ayan, nakita nyo naman, di ba? Ayan. Or, ganyan, ilalagay muna natin siya dyan. Ayan. So, yun na yung pinakasukat niya. So, kailangan meron siyang tinatawag na allowance bago nyo i-cut. Ayan. So, ganyan, lagyan nyo siya ng pinaka-allowance para kahit papano, swak na swak siya dun sa ilalim, no? Ayan. So, ganyan lang. So, I think, siguro ako kasi hindi na kailangan ng sukat eh. Tansya na lang, oh. Matatansya ko naman siya. So, I think kailangan nyo siyang gupitin until here. Ayan. So, gugupitin natin siya until dito. Ayan. 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 So, babalik na rin na natin for final. So, ang pinaka-final niya is like this. And like that. And like this. And then, itatakay na lang natin siya. Ano? So, ayan. Nakikita nyo na, naitakay ko na siya. Ayan. So, sunod-sunod na yan mamaya. Ipapakita ko sa inyo, guys, ha? Kasi wala akong tagahawak ng camera. And, just make sure, guys, na bago nyo po siya itakay is that, siguraduhin nyo na tighten talaga dito. Dito, tight talaga. Hindi na siya natatanggal. Or, alam nyo naman siguro, pag sobrang tight na, no? Ayan, kailangan sobrang tight siya dito. Hindi yung maluwag, hindi yung, yung nauusod. Basta sobrang tight po talaga. Para kahit pa paano. Sobrang tight po talaga. Para kahit pa paano, hindi siya natatanggal, ha? At doble-doble po yung tacker na pag gagawin nyo sa ilalim para hindi natatanggal. Hindi rin nauusod. Ayan. So, normal lang po yung magkaroon ng ganito. Basta I suggest na kailangan masikip na masikip yung inyong pagkadiin or pagkatacker para hindi siya mababaklas, ha? Ayan. So, nakita nyo na, tinakay ko na ng tinaker. So, ayan na siya, guys. Nagawa ko na yung ating reupholstery nating seat cover. So, ayan na siya. Medyo may lang talaga. Kasi, syempre, kailangan natin ng lakas talaga. Ayan. So, ibabalik na natin yung cover niya sa ilalim. No? Para may tibay naman. So, ayan. Binabalik ko na yung cover niya para may tibay after natin ma-re-up. So, ayan na siya, guys. So, ibabalik na natin siya dun sa pinakalagayan niya. Ano?